sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, narito ang kasaysayan ng isang dalagang naging matyaga sa pakikitungo sa kanyang kasama. Siya ay si Jamie. May kapansanan ako. Yon ay dahil sa sakit na nakuha ko noong sanggol pa lang ako. Ganun pa man, dahil sa suporta ni Daddy, nakapag-aral ako at naging katuwang niya sa aming negosyo. At dahil ilang taon na rin biyudo si Daddy, siya at ang mga kasambahay ang madalas kong kasama. Hindi ako pwedeng magkamali. Kulang ng 1K ang pera ko. Paano nangyari yun? Mula naman kahapon nang sumweldo ako. Wala pa akong binibili. Si Yoli. Siya ang naglinis dito sa kwarto ko kaninang umaga. Kinuha kaya niya yun sa bag ko? Ma'am Jimmy! Jimmy, ma'am! Kakain na po tayo. Ay, ma'am, niluto ko yung paborito niyong ulam para sa ating hapunan. Sige, Yoli. Susunod na ako. Ay, okay po, ma'am. Ingat po sa paglakad, ha? Almost 2 months na siya dito. Mukha naman siyang mabait. Nakakatuwa nga siyang kasama eh. Pero, ngayon naman ako nawala ng pera. Ano bang dapat kong gawin? Dapat ko ba siyang tanungin? Sasabihin niyo sa akin, Daddy? Kumuha ako ng isa pang kasambahay. Para tulad ng dati, may iwan dito pag umaalis kayo ni Yoli, no? Sayang kasi yung mga dati nating kasambahay. Yung isa, nag-asawa na. Yung isa naman, nag-abroad na. Anak, talagang ganun ang buhay. Iba-iba tayo ng landas na tinatahak. Sana lang po, honest ang nakuha ninyo. Hari nawa. Galing din po ba siya sa agency, tulad ni Yoli? No. Recommended siya ng Tito Fernando mo. In fact, she is here. Po? She is here, anak. Karing, eto na siya. Eto siya, anak, si Karing. Magsalita ka. Hindi ka nakikita ng anak ko. Magandang umaga po, Ma'am Jamie. Magandang umaga din. Ayan, oh. Karing pala ang pangalan mo. Yes, Opo. oo. Sana maging honest ka sa amin, ha? Mababait naman kami eh. Kaya, sure na kung honest ka, magtatagal ka dito. Ayun. Pangako po, Ma'am. Magiging tapat at masipag po ako. Hindi ko po ipahihiya si Sir Fernando. Maging ang pinsan ko nakatulong po nila. Ma'am Jamie, bakit po tinawag niyo kami ni Karing? May pupuntahan kasi akong birthday bukas. Ay, Gusto kong tulungan niyo kung mamili ng isusuot kong damit. Yung ibang damit ko kasi dito, nalimutan ko na ang kulay. Dahil bihira akong gamitin. uy, naku ma'am. Ang dami mo palang damit, ha? Ang gaganda. Oo nga, Ma'am. Kagaganda. Tingnan niyo nga ang tatlong ito.
Alin kaya dito ang mas okay na isuot ko? Formal po bang pupuntahan nyo, ma'am? Uy, Karing, mayaman sila ma'am, no? Kaya dapat laging sosyal yung ayos niya. Di ba, ma'am? Ay, huwag naman masyado. Hindi naman yun malaking party. Ay, ma'am, para po sa akin, maganda po ito. Ito pong pink. Ay, Simple, pero mukhang elegante. At tingin ko, magiging komportable kayo dito, ma'am. ay, wag yan! Huh? Hindi bagay sa kanya yan eh. Ay, Mukha siyang matanda dyan. Ano? Pero naisuot ko na ito ng minsan. At wala namang nagsabing mukha ako matanda rito. Naku, ma'am, baka hindi ka lang nila masyadong napansin. Hindi tulad namin na laging nakapokus sa inyo. Kung ako sa inyo, ipamigay mo na lang yan, ma'am. Ito na lang dilaw suot mo, oh. Maganda ito, oh. Mas sexy ka pang tingnan. Di ba, Karing? ha? Pero, parang hindi naman pang birthday yan. Hoy, pamihira ka. Hindi ka pala marunong tumingin. Naku, ma'am, ako ang sundin mo, ha? Ito na lang dilaw ang gamitin mo. Mas cute ka pa dito. Pamigay mo na lang yan, pink, sa akin. Ha? Sige na. Sige. Sige na nga, ipamimigay ko na lang ito. Aya. At itong dilaw na lang ang gagamitin ko. Ay, ma'am, itong red, mas maganda kaysa dyan sa dilaw. Ay, Mukhang elegante rin, Hindi, ma'am. okay na yun, Karing. Huh? Ikaw naman, ileleto mo pa si ma'am eh. Maganda ma'am, ito ma'am, eh. Pwede kayang sakit mo na lang bigay itong pink. Tulog ka na ba, Yoli? Hindi pa. Bakit? Gusto lang akong itanong. Ano yun? Nakita ko, bago tayo lumabas ng kwarto ni ma'am kanina, kinuha mo yung isang pabango niya. Bakit mo ginawa yun? Ayun? Oo. Hindi naman niya malalaman yun. Marami siyang pabango. Hindi pa rin tama yun. Sana nanghingi ka na lang, gaya ng paghingi mo dun sa damit na pink. Kaso, nagsinungaling ka kay ma'am. Hindi naman talaga siya mukhang matanda sa damit na yun eh. Hindi, binula ko lang siya. Para-paraan yun. Para makuha ko yung gusto ko. Hindi naman kabawasan sa kanya ang damit na yun eh. Pero yun Karing, umayong ka na lang sa akin, ha? Para magkasundo tayo. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo sa ibang bagay. Oh, napasyal ka rin. Ay, opo, Sir Fernando. Dadalawin ko po sana ang pinsan ko. Umuwi siya sa probinsya nyo, kaninang umaga pa. Ganun po ba? Naku, hindi pala kami magkikita. Ay, hindi bale. Samahan mo na lang ako magmerienda rito. Nagpahanda na ako ng makakain natin. Ay, salamat po, sir. Kumusta naman ang trabaho mo sa kapatid ko? Okay naman po. Mabait po sina Sir Jonathan at Ma'am Jamie. Parang hindi po kasambahay kung itrato kami ni Nayoli. Sabi ko naman sa iyo, mabait ang kapatid at pamangking ko eh. Si Yoli, kumusta naman ang trabaho niya? Ho? No. Bakit hindi ka makasagot? May problema ka ba kay Yoli? Siguro nga po, sir. Dapat sabihin ko to sa inyo. Kasi baka may iba pa siyang gawin at ako ang mapagbintangan. Ginawa niya yun sa aking anak. Yun ang sinabi ni Karing Jonathan. Pero, wala namang nababanggit si Jamie sa akin na may problema siya kay Yoli. O kaya may nawawala sa kanya. Mabait ang anak mo. Maaaring hindi na lang siya kumikibo dahil ayaw kanyang bigyan ng alalahanin. O kaya naman, maaari ding hindi niya yun napupuna. Maaari ding naaawa sa kay Yoli, kaya nagpapaubaya na lang ang pamangkin ko. Hindi tama ito. Hindi dapat niloloko ng babaeng iyon ang anak ko. Porque hindi siya nakakakita.
Lolokohin niya ang anak ko? Kakausapin kong Yoling yun. Mas mainam kung si Jamie ang kakausapin mo. Ah? Hulihin mo sa akto si Yoli at saka mo siya paalisin. Hindi dapat pinagtatagal ang ganong kasambahay. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Sige, sasama ako sa iyo, Eleno. Wala naman akong gagawin ngayon sa office. Eli naman, cousin. Kaasar ka naman eh. Alam mo namang, I don't like my name, ano? O sige na nga. Ellen na kung Ellen. Wait lang ha. Isusuot ko lang yung paborito kong hikaw. Go na tayo. Sabi na nga eh, gugustuhin mong magpunta sa concert na iyon. Ay, hindi. Hindi maaaring mawala dito yun. Ang alinday. Yung paborito kong hikaw. May sentimental value sa akin yun, Ellen. Yun ang huling birthday gift sa akin ni Mommy bago siya mamatay. Naku, hindi ako kasin ha. Hindi ako klepto. Naulang din ako nag-enter dito sa room mo. And never ako nag-touch sa mga gamit mo, Day. Alam ko naman na hindi mo ugali ang kumuha ng hindi sa'yo. Sandali. Kailan mo ba huling binuksan ang lalagyan ng alahas mo? Nung makalawa. At nandito pa yung hikaw na yun. At sino naman sa mga kasama mo rito ang madalas na pumasok sa kwarto mo? Si Yoli. Malamang siya na naman ang kumuha. Na naman? You mean? Dati niya nang ginagawa yun sa iyo? Ilang beses na niya akong nakuhanan ng pera, Ellen. Maging mga papango at mga damit. Oh my God, cousin! At hinayaan mo lang yun? Ayoko kasing mamroblema pa si Daddy sa pagpapalit ng kasambahay namin. Isa pa, tiyak naman hindi aaminin yun ni Yoli pag kinumpronta ko siya. Kahit na. Dapat ipaalam mo pa rin ito kay Tito Jonathan. Sa ginawa mong hindi pagkibo, lalo lang aabuso ang katulong nyo. Kasin, sabihin mo na ito sa daddy mo. Alahas na ang kinuha sa iyo. Sir, hindi po ako. Hindi ko po galing magnakaw. Maliwala kayo. Hindi ako. Ay, lalong hindi ko rin po galing magnakaw, sir. 3 months na po ako dito sa inyo. Bago dumating si Karing, wala naman pong problema, di ba? Walang reklamo sa akin, si Ma'am Jamie. Teka lang. Parang pinagbibintangan mo ako, Yoli, ah. Ay, sinasabi ko lang naman yung mga nangyari. Tama na. Huwag na kayo magtalo, ha? Nagpatawag na ako ng barangay. Oh, Sila ang tutulong sa akin pero... na maghalughog ng mga gamit nyo. Pero Sir Jonathan, baka naman po kung saan lang nailagay ni Ma'am Jamie yung alahas niya. Eh sana po, hindi na kayo nagpatawag ng barangay. Tayo na lang po naghanap. Mabuti yan. Oh. Para may testigo kami. At kapag napatunayan kung isa sa inyo ang kumuha, Sir, kakasuhan ko. Tawarin niyo po ako, Ma'am Jamie. Kailangan ko lang po talaga ng pera, kaya ako nagawang kunin ng hekaw niyo. Sinungaling ka. Ay, naku. Ilang beses mo na ako ninakawan ng pera. Pinagpasensyahan kita. Maging sa mga damit at pabango ko, kumuha ka. Abo po. Kala mo siguro, dahil hindi ako kumikibo, hindi ko alam. Yoli, bulag lang ako. Pero hindi ako tanga. Kabisado ko ang mga gamit ko. Pero sobra ka na.
Alahas ko na ang kinuha mo. Ma'am, sorry po talaga. Sorry. Alam mo, Yoli, pasalamat ka. At hindi ka na pinakasuhan ng aking anak. Pero, aalis ka na dito. Ngayon din. Anak, malungkot ka. Bakit? Nasasaktan lang po ako, Daddy. Dahil ginagamit ang kapansanan ko para maloko po ako ng tao. Anak, may kapansanan man o wala, nagiging biktima rin ang mga magnanakaw at mga manluloko. Anak, pagsubok lamang ito sa iyo. At sana, huwag ipanghina ng loob mo ang pangyayaring yun. Tama si Daddy. Hindi ako dapat manghina dahil sa pangyayaring yun. Nakahanap din naman kami ng kapalit ni Yoli sa tulong na rin ni Tito Fernando at ng mabait naming kasambahay na si Karing. Gusto ko lang po sanang kausapin sa pamamagitan ng inyong dula ang mga nakikinig ngayon. Sana po maging tapat kayo sa inyong mga amo. May nakakakita man sa inyo o wala, at maging anuman ang kanilang kalagayan. Ako po si Jamie, at ito ang aking buhay. Mahalaga ang may maayos na trabaho. Kaya sana pag-ingatan natin ito. Mga nagsiganap, Jun Legaspi, Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na JV. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Moyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.